Pakan po natin ang ating Panginoon. Bago po ako mag-start, pwede bang mag-sound check muna tayo? Mag-heart react nga po kayo if you can hear me loud and clear. Praise God! Thank you, Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat and I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. At lagi ko pong sinasabi ito, nasan man po kayong panig ng Pilipinas ngayon, Pampanga, Sorsogon, Marikina, Tansa, Cavite, Gubat, Sorsogon, Quezon City. Lagi ko pong sinasabi na mas marami pa rin po tayong dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoon. At sa kabila po ng mga nangyayaring krisis po sa mundo, sa Pilipinas, lagi ko pong sinasabi na napakarami pa rin po nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Biblically speaking, regardless ano man po yung mga nakikita ng situation, iba sa atin siguro umaaray na sa taas ng gasolina, tumataas ang bilihin, marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. At bago po tayo mag-start, no, pwede po bang mag-request ako sa inyo, mas maganda na alam mo yon, nagtutok ako na meron akong kausap dito sa aking isang screen. Pwede ba mag-open kayo ng camera para at least I can see the faces behind the screen. Ayan, si Shannon, sino pa ba? Si Sister Ning, thank you Lord. Yung mga kaya po mag-open pero kung kayo po naman ay nasa biyahe or siguro iba sa atin, nabalitaan ko may mga sakit yung ilan sa atin. Sige, okay lang naka-off ang kanyang camera. Pero kung kaya niyo naman, please do so. Open your camera so that I can see clearly yung mga faces, no, ng mga kapatid po natin. And right now, no, napakaganda ng ating pag-uusapan. January, February, and then right now, March. Tatapusin po natin itong, alam niyo, matatapos na naman po ang March. So isang quarter na po yan, ano? At napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, we're just greeting one another with Happy New Year. Tapos last month, Happy Hearts Day. Iba naman sa atin, imagine mo, parang huminga lang ng konti, matatapos na yung March. And then next week, may gugunitain tayo yung Holy Week. At April na. At siguro yung iba siguro sa atin nararamdaman na ninyo ang init ng panahon. At yung iba naman, pagkagabi daw malamig, pero sa umaga, sa tanghali, sobrang init. And bago po ako magpatuloy, no, gusto ko po kayong i-encourage na talagang lagi po tayong manalangin dahil di po natin alam kung ano yung mga, alam mo yun, mga future na mangyayari pa. But one thing is for sure, no? God knows everything and God is in control. And I pray na itong gabing ito will be a meaningful and encouraging na session natin sa ating pong March Convergence. And alam niyo po, no, dito po sa Pilipinas, kung inyo pong mauobserbahan, hindi na bago sa atin yung tinatawag po nating demonstration o demonstrasyon. Pwede bang i-type natin sa comment section, demonstration. Sige nga, kung meron akong kausap ngayon sa aking screen demonstration, thank you. Kung makikita nyo sa ating screen, no? Over the years, nasasaksihan natin, lalong-lalo na sa mga batang 90s and 80s, no? Over the years, nasaksihan natin napakarami pong mga rally dito sa bansang Pilipinas. Nakikita natin na marami pong mga nagmamarcha sa kalsada, mga nagpuprotesta. Di ba nung last month lang pinagdiwang natin yung people powered revolution, no? Ito yung mga tao na nakikita natin. Sila yung mga taong lumalabas sa kalsada upang ipahayag yung kanilang, alam mo yun, yung kanilang adhikain, yung kanilang paniniwala. And kung titignan mo yung mga taong nasa kalsada, they are really standing boldly for what they believe is right. Let me repeat it. Yung mga tao pong nakikita natin sa kalsada, as you can see in our screen, sila po yung mga taong willing to stand boldly. Pwede ba i-type nyo sa comment section, boldly? Come on, type na rin the chat para at least kahit naka-off kayo ng camera, alam ko hindi napuputol yung ano ko, yung connection ko. Yan. Ito pong mga taong ito, they are willing to stand boldly for what they believe is right. Hindi lang sa kalsada, even sa school, meron tayong mga university dito, mga students, sabi nila, itong sa school namin may mga ganyan, and even sa school ni Pastor AJ dati, tinatanong ko siya, may mga nagpuprotesta, mula doon sa makasaysayang EDSA People Power Revolution, na nakikita natin nagpabagsak ito
ng isang diktadura hanggang sa mga modern day protest ngayon na nag-a-address ng flood control project, yung corruption na yan, yung mga injustice, yung mga AGK, yung mga, alam mo yun, yung mga against human rights na pagpatay, at even yung mga political oppression, hindi lang dito sa Luzon, even sa some parts of Mindanao, dito natin makikita na pinatunayan ng mga Pilipino yung kapag ka mahalaga yung kanilang ipinaglalaban, kapag ka mahalaga yung kanilang adhikain, yan, medyo laliman ko ng konti, adhikain, hindi sila nananahimik. Itong mga taong ito na nakikita nyo sa screen, they are willing to sacrifice their comfort, they are willing to risk their safety. May mga pinapatay, may mga dinudukot. They are willing to even to endure criticism. Para saan? Ulitin ko ha, they're willing to sacrifice comfort, they are willing to risk their safety kahit sa pamilya, yung safety ng kanilang pamilya. And these people are even, alam mo yun, they are willing to endure criticism. Listen to this, for the sake of their beliefs. I-type nyo nga po sa comment section, beliefs. Itong mga tao nagpo-protesta na ito, willing sila na lumabas sa kanilang comfort zone, willing silang lumabas sa i-risk yung safety nila, even yung criticism ng kanilang family, mga classmate, mga katrabaho, para lang sa kanilang pinaniniwalaan. Now, nung tinitignan ko itong litratong ito, minsan, kanina nire-review ko yung topic na to, napatanong ako, paano naman yung mga followers ni Christ? Paano naman tayong mga tinatawag na Christians? No? Where is the demonstration? Kaya pinatype ko sa comment section kanina. Asan kaya yung demonstrasyon ng mga followers ni Christ sa mga ganitong panahon? Sa mga panahon na tumataas ang bilihin, sa mga panahon na parang hindi pababa, kumbaga sa kanta, spaghetti, hindi pababa, pataas talaga yung presyo ng bilihin, yung presyo ng gasolina, at yung, alam mo yun, yung mga public officials pa natin, nag-aaway-away sila. Ang malaking katanungan, nasaan ngayon yung mga Christians? Hindi ko sinabing lumabas sa kalsada, hindi ko sinabing magsisisigaw. Ang tanong ngayon, asan kaya yung mga Christians na willing mag-demonstrate ng radical na discipleship? Na-realize ko na kung paano itong mga Pilipino na to na lumalabas sa kalsada, naninindigan sa kanilang mga political convictions. Hindi ba dapat ganito rin tayong mga disciples ni Jesus, yung ating mga biblical convictions, na kung saan dapat tayo ay nagpapakita ng pananampalataya? Now, pwede bang i-type nyo sa comment section, radical discipleship? Come on. Ewan ko kung naalala nyo pa yung pinag-usapan natin last February, we talk about leadership. And right now, we are talking about radical discipleship. Ang radical discipleship, hindi yan private faith. Hindi yan tahimik na pananampalataya. Kagaya yan ng mga nagde-demonstrate dito. Hindi lang yung nagsisisigaw, kundi dapat nagde-demonstrate yung ating buhay. Dapat yung ating pong buhay nagde-demonstrate sa mundong ito na kung saan yung gospel ni Jesucristo, tayo po ay nabago. Kung paano itong mga demonstrator na to, hindi sila natatakot ipahayag yung kanilang cause, adhikain. Di ba dapat po tayo rin, bilang mga disciple ni Jesus Christ, dapat tayo po ay tinatawag din na buong puso na maging matapang. Pakinggan nyo maigi, na ipakita ang katapatan natin kay Jesus. Kahit mahirap ang situation. I don't know about you. Maybe some of us, may mga kasama tayo ngayon na mga students. Napakahirap, lalong-lalo na yung mga Gen Z ngayon. Napakahirap. Yung iba challenging sila panindigan yung kanilang pananampalataya. Yung iba naman sa atin, mga nagtatrabaho abroad o mga nagtatrabaho dito, may tendency na alam mo yun, na ma-compromise ang aking pananampalataya o maikompromiso ko ito. Dapat, kahit na alam mo yun na uncomfortable, minsan unpopular yung ginagawa natin. Hindi katulad ng mga uso ngayon sa social media. Dapat nandun pa rin yung ating pagiging Christian. Ngayon, sa gabi pong ito, I don't know kung ano yung pinagdadaanan nyo, pero sama-sama po natin tuklasin kung ano yung tunay na kahulugan ng demonstration na pinatype ko sa inyo ng radical discipleship. Now, let me read with you saglit itong quote from the book of Uncompromising Conviction in a Hostile World by Hensworth W.C. Jonas. Sabi niya,
Basahin ko sa English, tapos translate ko rin siya sa Tagalog. Sabi niya, the modern day church has replaced true discipleship with soft, meaning malambot, cowardly, meaning duwag, perverted, meaning baluktot, and shallow, ibig sabihin mababaw, shallow iteration of Christianity o shallow version ng Christianity. The radical departure of our generation from the truth in favor of an anemic. Pag sinabing anemic, mahina at walang buhay na Christianity. Anemic Christianity must be answered with a radical return to the doctrine and practice. Mamaya, paliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng radical. No? Sa Tagalog, basahin natin, pinalitan ng mga makabagong simbahan ang tunay na pagiging disipulo ng malambot. Yan, pakinggan nyo. Watch the word, yung word na emphasis na binibigay ko. Malambot, baluktot, at mababaw na version ng Kristyanismo. Ang matinding paglago ng ating henerasyon sa katotohanan, kapalit ng mahina at walang buhay na Kristyanismo, ay dapat tugunan ng matinding pagbabalik sa doktrina at tunay na pagsasabuhay ng pananampalataya. Now, if you are, alam mo yun, kung lagi kayo nasa social media, nasisilip ninyo yung TikTok, o nakikita nyo sa Facebook, grabe ang ang ibang religion ngayon, particularly ang religion ng mga Muslim, yung Islam, lalong-lalo na somewhere in Europe. Grabe sila karadikal na kung saan gusto nilang i-implement yung kanilang law doon sa bansa na hindi naman nila taliwas doon sa kanilang law. Ganon sila karadikal. Ganon sila mag-demonstrate ng kanilang pananampalataya. And sad to say, maraming Christians ngayon, lalong-lalo na sa mga panahon na hihirapan, sa mga panahon na, alam mo yun, challenging, sa mga panahon na may problema, doon natin ipapakita yung ating pagiging soft and coward Christianity. Yung malambot at duwag na Kristyanismo. Now, maraming mga churches ngayon, maraming mga Christians, no, nagpo-promote sila ng comfortable and convenient faith. Yung nagsisik sila ng isang Christianity na hindi ka makaka-offend, na walang conflict, na walang discomfort. But let me tell you this, truth is always offensive for those who is continually rebelling against God. And napaka-importanting matutunan natin na dapat bumalik tayo doon sa, ngayon pa lang, bago pa tayo pumasok sa second quarter ng taong ito, let us ask ourselves, am I really a radical disciple of Jesus? Now, sa gabing ito, samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled Radical Discipleship. Mag-heart react muna bago ako pumunta sa ating main point. Come on, radical discipleship. Sa mga panahon na tumataas ang bilihin, sa mga panahon na nagkakaroon ng gera, at sa mga panahon na tila baga nagtatanong sa akin ang madaming mga Christians, Pastor, are we entering into the era of birth pain? Kung mapapansin yan sa theology, yung birth pain na yan, yung sa Matthew chapter 24, yung umpisa na talaga nung lalong-lalong pag-rapture, no, yung pagdating ng ating Panginoon. Now, sa mga panahon na ganito na yung nararanasan natin, ang tanong, lalo ka bang nag-iinit para kay Lord? Lalo ka bang nauuhaw? Lalo ka bang, alam mo yun, nagde-desire? Lalo ka bang nagnanasa sa presensya ng Diyos? Lalo mo ba gusto mag-serve kay Lord? Importanteng matutunan natin ito. Regardless kung nagnegosyo ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, full-time mom, full-time dad, pag-usapan natin ito. No? Yung term po na radical, galing po siya sa Latin word na radix. R-A-D-I-X. Yung word po na radix, ang ibig sabihin po niyan ay root, meaning ugat. May puno, may ugat. Now, basically, ang ibig sabihin niyan, being radical means going back to the core or root of something and making a deep, malalim, fundamental change rather than setting for surface level adjustment. Ang sinasabi niya, kung babalik ka lang din doon sa core, hindi lang ito yung surface na parang sa panlabas. Kinakailangan mahukay natin yung root, radix, yung radical, para magkaroon po ng tunay na pagbabago. Now, sa context po ng faith, yung radical discipleship means
returning to the core teaching of Jesus. Yung pinaka-core ng discipleship. Remember, lagi po natin sinasabi, yes, meron tayong religion. Our religion is Christianity. But it is not just about religion. It is about our relationship with Christ. Hindi ko sinabing masama ang religion. It's about, alam mo yun, pagbabalik ulit sa Diyos. But what makes us different from other religion is our relationship with Jesus. Ang iba't ibang lahat pala na religion worldview except sa Christianity, they are trying to reach God para masave sila, para makuha nila yung pabor ni Lord. But what makes Christianity different is this: God is the one who reached us para tayo ay muling makabalik. Now, as a follower of Christ, paano ba talaga ako makita talagang tunay na radikal sa mga ganitong panahon? Sa mga panahon na kung saan nakokompromiso yung gender, sa mga panahon na nakokompromiso yung truth, punong-puno ng corruption, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng pagko-compromise sa truth. Paano? Now, tignan natin ito. Matthew chapter 16, verse 24. Alam ko familiar na kayo, pero himayin natin ito, tignan natin ang context, at tignan natin kung paano natin may a-apply ito sa buhay natin ng radical discipleship. Ulitin ko, radical means radix, meaning root. Now, tignan nyo agad dito. Sabi ng verse 24 sa NIV, then Jesus said to his disciples, sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga tigasunod, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Now, you need to get the context. Itong buong Matthew chapter 16, si Jesus Christ ay nasa bandang Caesarea Philippi. Sino ang kasama niya? Ang kasama niya yung mga disciples niya. At ito yung Caesarea Philippi, if you're going to study itong geographical location ito, at hindi lang geographical location, even yung status ng lugar na ito, itong lugar na ito, according to my research, itong lugar na ito ay punong-puno na mga pagan worship. At syempre, pagka may mga pagan worship, may mga pagan worshipers. Ibig sabihin, yung lugar na ito, dito sa Caesarea Philippi, at sa mismong lugar na yon, tinanong ni Jesus yung pinaka-critical question sa kanyang mga disciples. Who do you say that I am? Ewan ko kung naalala niyo yung story na yun. Tinanong, sa tingin niyo, sino ako? Sumagot si Peter sa kanya, you are the Christ. Sa Greek, ibig sabihin Christos. Sa Hebrew, ibig sabihin Messiah, meaning Mashiach, meaning the chosen one. Tama yung sagot ni Peter. Pero kaya lang, mapapansin niyo yung story, agad nag-shift yung usapan ng ipahayag. Tingnan niyo tinanong ni Jesus Christ, sa tingin niyo, sino ako? Kasi dito marami mga Diyos-Diyosan dito sa lugar na ito eh. Yung setting ng lugar na yan. Sabi, ikaw, you are the Christ. Tapos, pagkasabi ni Peter na you are the Christ, biglang nag-shift yung statement ni Jesus Christ from pagtatanong to paglalahad. Ano yung nilahad niya? Nilahad niya yung mga mangyayari sa kanya. Maghihirap ako, papatayin ako, magsasuffer ako, at muli ako mabubuhay. Imagine niyo, ewan ko kung familiar kayo sa story na yan. Biglang tumutol si Peter. Ayaw ni Peter, Lord, hindi pwedeng mangyari sa yan. Hindi ako papayag, sabi ni Peter. Naobserbahan ninyo yung nirebuke siya ni Peter, si Jesus, nirebuke niya si Peter, get behind me, Satan. You do not the mind of God. Wala kang pag-iisip, panlupa yung pag-iisip. Why? Kasi ang mindset ni Peter, you need to catch this, ang mindset ni Peter, gusto niyang magkaroon ako ng Jesus o ng pastol na walang suffering. Ayaw niya ng suffering Messiah. Kaya matindi yung pagka-rebuke sa kanya ni Jesus Christ. Ipinakita dito na mali yung pananaw ni Peter kay Christ. Gusto ni Peter na, alam mo yun, may Christ na walang cross. Yung walang sakripisyo, yung walang paghihirap. And sad to say, many Christians are like that. Pagka sinabing umaaten ako sa crossover campus, Amazing Hope Live for Christ, nagsuko ko ng buhay kay Lord. Pero kapag bigla nang nag-shifts, sa tingin mo, Kevin, sa tingin mo, Joanny, sa tingin mo, Pastor Edwin, sino ako? You are the Christ. Pero kapag sinasabi na natin na ganito ang dadanasin ko, at malamang sa malamang ganito rin ang dadanasin nyo,
Umaayaw tayo. Hindi pwedeng mangyari yan. Kaya sa verse 24, ito na yan. Ayan yung context niyan. Kaya sa verse 24, kinausap ni Jesus Christ, hindi lang si Peter, lahat ng kanyang mga disciple. At nilinaw niya kung ano talaga ibig sabihin ng radical discipleship. Hindi patungkol sa comfort, hindi patungkol sa self-centered na buhay, patungkol sa isang buhay na nakasubmit, nakasuko sa Panginoon. Kaya parang sinasabi ni Jesus, kung susunod kayo sa akin, kailangan mo munang gawin ito mga ito. Yan, sabi niya, itakwil mo yung sarili mo. Oh, akala ko ba self-love? Explain ko. What's the difference between self-love and self-denial? Kasi marami sa atin self-love, unahin mo naman sarili mo, magpamasahe ka, magpamassage ka, ayusin mo naman yung mukha mo, magpa-facial ka. There's nothing wrong with having self-love as long as it does not contradict o hindi nito kinokontradict yung self-denial. May explain ko yan. So, tonight, ano yung tatlong demonstration ng radical discipleship? Tunghayan natin ito. Tatlong demonstration. Sabi ko kanina, binigyan ko ng pundasyon. Yung mga demonstrador, hindi sila nahihiya. Makibaka. Ano? Tuta kayo ng ng mga Amerikano? Ha? Ano? Di ba yung mga ganyan? Lately, may mga ganun lumawas na mga video ng mga Gen Z. Ano? Magsalita kayo. Grabe sila dahil meron silang pinaglalaban. May demonstration sila ng kanilang radical na belief. The question is, tayong mga Christian, ano ba dapat ang demonstration? Tatlong bagay coming from this text. Tatlong bagay ng radical. Ulitin ko ulit, para hindi natin makalimutan. Radix. Galing sa salitang Latin na root. Saan pa talaga dapat naka-root yung ating pagiging disciple? Una, sabi ng verse 24, isang verse lang ito. Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, sino man ang gustong sumunod sa akin, kung Christian ka, he must deny himself. Number one, unang demonstration of radical disciple of Jesus. Number one, lay down. Type sa comment section, lay down. Sige nga. Yon, thank you sa mga nagtatype. It helps me preach well. It helps me, connect with you. Yan. Sa Matthew chapter 16, di ba ito yung sinabi ko kanina, sinabi ni Jesus Christ yung suffering, yung death niya, resurrection, tapos nirebuke siya ni Jesus Christ, nag-shift si Christ sa discipleship, in-explain niya yung totoong tigasunod ko. By the way clarify ko lang, our religion is not born again. That's our experience. Kasi marami nagtatanong sa Good News TV niyan sa page natin. Ano po religion niya? Nagugulat sila pag sinasabi ko, Christianity. Ano po yun? Yan ba yung born again? Ang born again po experience. Now, bigyan ko lang, side explanation lang. Si Jesus Christ, tignan niyo maigi ito, nag-shift siya doon sa discipleship. Pag sinabing Christian, follower of Christ. That's the basic explanation. Christian ka na, pag sumagot ka ng yes, sinasabi mo sa kanya, I'm a follower of Christ. Hindi ako nagpalit ng religion, hindi ako nagpalit ng, alam mo yun, sa resume ko, sa biodata ko, o saan pa man. Kung ano religion mo, bahala ka, kung yan pa rin ilalagay mo. Ang point, dapat nabago yung relationship mo. Kasi being a Christian means follower of Christ. Now, lay down. Pag sinabi pong deny, galing po yan sa salitang Greek na aparneomai. Na ang ibig sabihin to deny, to disown, to renounce, to disregard. Mabigat to. Kasi sinasabi ni Jesus Christ, kung gusto mo daw maging Christian, ipaparaphrase ko lang kasi follower of Christ eh. Kung gusto mo daw maging Christian, hindi lang by religion, hindi lang sa label. You need to deny yourself. You need to disown yourself. You need to renounce yourself. You need to disregard yourself. Ang ibig sabihin nito, paliwanag ko lang, ang ibig sabihin ng pag-deny sa sarili, nire-reject natin yung ating mga selfish desires, yung ating mga ambition. Ulitin ko, masama ba ang desire, Pastor? Hindi lahat, pero may mga desire na selfish or sinful desires. May mga desires na tama, may mga desires na biblical. Pero hindi lahat ng desires biblical. May mga selfish desires, may mga selfish ambitions. Bakit ka nandirito? Bakit ka umaattend? Ano ang motivation mo?
Yung iba sa atin, we need to reject our selfish pursuits that conflicts, pakinggan mo igi, that conflict with God's will. Pag sinabing self-denial, i-reject mo yung makasarili mong desire, yung makasarili mong ambisyon, at yung mga worldly pursuits na nagko-conflict sa kalooban ng Diyos. Imagine niyo sa context ng pagiging soldier, lalong-lalo na ngayon, kita-kita natin yung mga soldier na babombahan sila, kita natin yung mga away-away nila. Ang soldier, kapag naka-receive sila ng order from the commander, sinusunod nila ito at sineset aside nila yung kanilang personal preferences. Yung kanilang safety, sineset aside nila yan to fulfill the mission. Ganon din dapat tayong mga Christian. Bilang mga follower ni Christ, we must lay down our personal agenda. Yung mga selfish desires natin. Kaya mahihirapan kang sumunod kay Lord, mahihirapan kang maging Christian, so to speak, kung hindi ka mag-deny ng mga hindi makadiyos mong desire. Now, punta tayo sa practical side. Paano kung malilay down yung sa mga different areas ko? Sa mga nag-aaral dito, i-prioritize mo yung integrity. Practical ha, sa mga nag-aaral. I-prioritize mo yung integrity over shortcuts. Piliin mo yung godly principles over peer pressure. Importante, lalong-lalo na hindi lang sa estudyante, sa atin lahat, yung purity. This April, next week, I was invited na mag-speak sa isang youth camp dito sa, actually, ano yun, group of mga pastors na nag-chat lang sila sa akin sa Facebook page. Pastor, blah, 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 nakikita namin yung mga ano mo. Are you open for an invitation to speak over siguro mga 100 plus na mga young people sa isang youth camp? Kasi mahal na araw. Sabi ko, di ko muna nireply, baka mamaya, basher lang eh. Tapos nung chinek ko yung profile, oo nga no. Tapos sabi ko, what's the topic? 1 Peter chapter 4 verse 12. It's about setting an example. Ultimately yung FYP, yung purity. Now, na-realize ko nung inaaral ko yung ginagawa kong sermon o topic doon, importante na i-pursue natin bilang mga Christian yung tinatawag nating purity. Kaya dapat dinideny natin yung mga lustful desires natin, lalong-lalo na yung mga nasa career, may pera ka na eh. Yung pag-refuse natin sa mga pagtanggi natin sa mga unethical shortcuts, yung mga pagko-compromise yung value ko para lang maging successful ako, i-compromise ko yung katawan ko, i-compromise ko yung pagiging Christian ko. No way. Lalong-lalo na sa mga business people natin. Part yan ng pagiging Christian na i-deny natin yung ating yung mga pwede natin dayain. Let us operate with honesty. Let us choose fairness over profit. Ganon din sa ating mga nanay na nandirito. Be willing to sacrifice. Habang nasa poder niyo yung mga anak ninyo, i-deny nyo muna yung mga pinaggagawa ninyo. Pag oras na dapat nyo kausapin yung mga anak ninyo, talk to them. Disciple them. Why? Kasi importante na sa bahay nagsisimula ang discipleship. Sa bahay nagsisimula yung pagtuturo sa mga anak nyo ng pagle-lay down. Isa pa yung mga dreams natin. Are you willing to submit your personal aspirations for God's greater plan? Kaya marami nag-i-struggle sa atin kasi may mga gusto kang gawin na hindi align sa kalooban ni Lord, na ipinipilit mo tapos magbabakasakali ka na baka kalooban to ni Lord. Hindi lang yan sa pangarap, pati sa relationship. Yung iba sa atin, alam mo yun, isang quarter na hindi pa rin nagpapatawad, hindi pa rin nagpapansinan. Let us lay down yung pride natin. Let us lay down yung ating mga selfish desires. Let us be generous, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Regardless kung ano ba yung mga pinagdadaanan natin kanina, if napanood niyo yung daily content ko na about yung pagtaas ng gas, no? Nasa kabila ng mga pinagdadaanan natin financially, mga worries natin, let us continue to be generous. Kasi hindi nakadepende yung ekonomiya ng langit sa ekonomiya ng lupa. Heaven has its own economy. At tayo nagtitiwala tayo sa ating Panginoon na kahit anong mangyari, mananatili pa rin ako generous
sa ibang tao, sa aking time, sa aking talent, sa aking treasure. Let us give sacrificially to God's work at dun sa mga nangangailangan natin. Spend time with Jesus. Come on, type nyo nga sa comment section. Spend time with Jesus. Kamusta? Yung PLDT natin, balik na naman tayo. Prayer meeting, life group, Lord's Day. Kamusta yung devotion natin? Mga kapatid, if you're not willing to lay down your life, pakinggan nyo ah, if you are not willing to lay down your simple time with Jesus, parang hindi ka karapat dapat sumunod sa Kanya. If you're not willing to spend time with Jesus, paano ka magkakaroon ng sense of direction sa buhay? Listen to this. Laying down oneself is a daily commitment to place Jesus above everything. Umpisa sa umaga, sino ang kinakausap mo? Umpisa sa umaga, ano chinecheck mo? Gusto kong ipaalala sa ating lahat, mga kapatid, na ang pagtalikod, by the way, self-denial means pagtalikod sa sarili, sa sariling kagustuhan. Yung pagtalikod sa sariling kagustuhan o self-denial, hindi yan one-time decision na isang beses lang. Araw-araw, maniwala ka. Akala mo, nung 3 years ago, tumanggap ka kay Lord, okay na yon. Hindi ko sinabing hindi okay. Okay yun. Ang point, araw-araw tayong may kinakailangan patayin at i-deny sa ating mga sarili na magdidesisyon tayo, uunahin ko pa rin ba si Lord despite sa busy schedule ko? Uunahin ko pa rin ba si Lord despite sa pinagdadaanan ko? Uunahin ko pa rin ba si Lord despite sa matinding kaguluhan na pinagdadaanan ng mundong ito? The question is, what is God calling you to lay down tonight? Ano yung tinatawag sa ni Lord na sinasabi niya, iwan mo na yung pagko-computer games. Mas marami kang time sa paglalaro kaysa sa pagbabasa ng Bible. Your pride, ano pa yung mga pwede nyo isuko? Type nyo nga sa comment section, isuko mo na para mabasa ng mga ayaw pang sumuko. Baka naman Christian ka na, nagbe-vape ka pa. Baka naman Christian ka na, pasimple ka pa rin nanonood ng mga malalaswang papanoorin. Baka naman Christian ka na, ugali mo pa rin magsinungaling. Isuko mo na yung pride, yung bisyo, yung ambisyon na hindi na makadiyos, yung ungodly relationship, yung comfort over conviction. Are you willing to embrace discomfort? Are you willing to embrace suffering or discomfort for the sake of obeying God? Tandaan ninyo, just because na naging Christian ka na, hindi ibig sabihin nun magiging madali na ang iyong lakarin. True discipleship is radical obedience, rooted in obedience. Ibig sabihin lang ng radical obedience, where you go, I go, Lord. Lord, kung saan mo ako pinapapunta, kahit hindi ako komportable, gagawin ko. Lord, kahit anong mangyari, kung anong sinasabi mo sa iyong salita, yung susundin ko. Ulitin ko, surrender nyo na yung area ng buhay nyo na kung saan kayo pa rin ang kontrolado. Commit your life fully to Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Point number 2. Grabe, point number 1 pa lang, okay na, pwede na mag-conclusion, pero dali natin sa point number 2. Sabi ng Matthew, chapter 16, verse 24, Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross. Unang demonstration, ang isang follower ni Christ, ang isang totoong Christian, willing i-lay down yung mga dapat nang isurrender. Pangalawa, lift up. Una, lay down. Pangalawa, lift up. Uy, may ibinababa, pero meron din kinakailangan kunin. May iniiwan, pero meron din kinakailangan bitbitin. Ano bibitbitin? Take up his cross. Teka lang, di ba si Jesus Christ lang yun? Figuratively speaking, we have our own cross. Yung salita pong cross na English word, galing po sa Greek word na stauros, na ang ibig sabihin ay punishment of the cross. Crucifixion. Tignan nyo to take up, to bear one's cross, to be ready, pakinggan nyo maigi, to be ready to encounter any extremity. Matindi yan. Ito yung ayaw ng mga malalambot na Christian basahin. Ito yung ayaw ng mga Christian ayan yung iniiwasan ng mga Kristiyanong gusto ay comfort lang. Yan yung gusto,
iniiwasan to ng mga taong gusto, lalong-lalo yung mga gustong sumunod kay Lord, na kung saan pera lang ang gusto. Aircon lang, nakaupo lang, makikinig lang. Kaya hindi ganun ang context na sinasabi ni Jesus Christ. Hindi sinabi ni Jesus Christ na sundan siya sa komportableng buhay. Ang utos niya, take up your cross. Now, you need to get the context of this. Lalong-lalo na yung situation nila noong unang panahon. Sa panahon nila, ang cross was an instrument of death. Sa kanila, ang cross, instrumento, yan ang lethal injection nila. Pagka pinabuhat ka ng cross, ang ibig sabihin lang yan, patay ka na. Naghihintay ka na lang ng execution. You're dead. Yan ang ibig sabihin niyan. So, nung sinabi ni Jesus Christ na take up your cross, sinasabi niya, patay ka na. Ang tanong, patay ka na ba sa sarili mo o buhay na buhay ka pa rin sa laman? Ang sinasabi lang dito ni Jesus Christ, ulitin ko, kung gusto mo maging Christian, yung biblical Christian, kung susunod ka kay Kristo, tanggapin mo na may cost. Type nyo nga sa comment section, cost. C-O-S-T. Tanggapin mo, being a Christian, may cost yan. Magde-demand si Lord ng time mo. Hindi pwedeng Christian ka tapos on your own terms. Mali yun. Hindi pwedeng Christian ka na tapos hindi mo papagamit yung talent mo. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng Christian ka na tapos yung ibibigay mo kay Lord kung ano lang yung gusto mo. At hindi pwede yun. May prinsipyong sinusunod tayo sa Bible as a follower of Christ. Kung susunod ka kay Lord, tanggapin mo na may cost, tanggapin mo na may suffering, at tanggapin mo na yung pati sarili mong buhay, hindi na sa'yo. Let me tell you this is not optional. Hindi ito advanced Christianity. Maniwala kayo, this is just the baseline of discipleship. If you're going to study New Testament discipleship, trust me, hindi advanced Christianity ito pinag-uusapan natin na parang grabe yung tunituro ni pastor advanced class No. My dear friends, my dear brothers and sisters in Christ, ladies and gentlemen, let me present to you the basic of Christianity. Amen? This is the basic of Christianity. Hindi ito yung parang, grabe ka pastor, nakakabilib kayo nila pastora. Grabe yung nila Pastor Harold, sila Pastor Edwin, sila Pastora Joyce. Grabe naman. No. This is not the advanced teaching of Christianity. This is just the basic baseline ng tunay na disciple. Bakit sinabi ito ni Jesus? Dahil ito yung kasunod na rebuke niya kay Peter, di ba? Gusto ni Peter na may sayang walang suffering. Gusto niya ng glory without the cross. Itinuwid ni Jesus Christ si Peter. And some of us, itinutuwid tayo ngayon ni Lord. Take up your cross. Ibig sabihin, hindi pwedeng sundan si Jesus Christ na habang iniiwasan yung hirap. Mahirap sumunod kay Lord. Diba sabi nga, napakalawak ng daan papunta sa kapahamakan. Napakakipot ng daan papunta sa tunay na kaligtasan. Following Christ means rejection from people. Some of you will be rejected by your parents. Some of you will be rejected by your classmates. I was rejected by my brother because of my faith. Nireject ako ng ilan kong mga tito, lalong-lalo na sa mother side, because of my faith, because of my decision of following Christ. Are you willing to be rejected by your peers? Are you willing to be rejected by your friends na dahil, ano ka ba dati? Pasimuno ka sa chismisan ba't ngayon hindi ka na nang-chismis? Dapat chismisan tayo. Dati pasimuno ka sa kabastusan bakit hindi na ngayon? Reject ka na sa amin. Cancel culture. Tapos ngayon sinasabihan mo kayo na hindi maka-Diyos ang ginagawa namin kahit in a nice way mo sinasabi. Homophobic ka. Yan. Following Christ means rejection from people. Following Christ means suffering in obedience. Magkaiba yung suffering from disobedience sa suffering in obedience. May mga panahon, yung following Christ, isa-sacrifice mo yung personal desires mo. Minsan kahit tama ka, ikaw pa rin yung mali sa mundo. Nasubukan nyo ba yun? Ikaw yung tama, ikaw pa rin yung pinagmumukhang mali. Sinabi mo lang naman yung tama, mali pa rin. Kahit in a nice way ko na sinabi, gentle, humble, and biblical way, wala pa rin. Ganun ang mundo. Ano yung cross mo ngayon na ayaw mong buhatin? Isa pang tanong, ano yung cross mo ngayon na natatakot kang buhatin? Some of us,
The reason why we cannot fully surrender our obedience o yung pagsunod natin kay Lord, kasi may pinapapasan sa'yo ni Lord na ayaw mong buhatin. Obedience na masakit. Wrong relationship. Wrong habits. Maling paggamit ng oras, maling paggamit ng pera. Relationship na kinakailangan mong bitawan kasi hindi godly. Ito pa matindi sa mga Christian na, lalong-lalo na sa mga leader. Mabigat na calling. Pero si Lord ang tumatawag sa'yo. Yung iba sa atin, tinatawag ni Lord pumasok sa ministry pero kaya ko ba? Kaya ko bang magpaawit? Kaya ko bang kumanta? Kaya ko bang mag-lead ng worship? Kaya ko bang mag-lead ng live group? Ano yung iniiwasan mong cross mo? Mga kapatid, hindi ito yung cross ng inconvenience lang basta-basta. Hindi ito yung cross na bigat na bigat ka sa buhay kasi consequence ng kasalanan mo. Itong cross na ito, hindi disobedience. Cross to ng obedience. Ito yung cross ay hindi to hirap na ito yung cross na hirap na pinipili mong yakapin kasi gusto mong sumunod kay Kristo. Pakinggan niyo maigi ito. Kung ang Christianity mo ay laging comfort, pakinggan maigi ha, wala yan dyan sa screen. Kung ang Christianity mo ay laging comfort, laging convenience, laging walang cost, tatlong C, comfort, convenience, cost. Kung ang Christianity mo laging comfort, laging convenience lang sa time mo, doon ka lang magsaserve kung kailan ka convenient, magbibigay ka lang kung kailan mo lang gusto, kasi ayun yung nasa puso ko. Paano mo malalaman tama puso mo kung hindi mo in-inline sa Word of God? Kung ang Christianity mo ay laging comfort, convenience at walang cost, baka hindi biblical Jesus ang sinusundan mo. Baka yung sinusundan mo ngayon, yung own version, listen to this very carefully, your own version of Jesus na create mo that fits in your lifestyle. Ganda mo ba yung pinag-uusapan natin mga kapatid? Sometimes we create our own Jesus. That's why we don't read the Bible. Hindi dahil mahirap intindihin ng Bible, may Pinoy version na nga eh. Ang hirap, dali na nga intindihin nun, kahit grade 2, grade 3, maintindihan yun eh. May sariling Bible, may sariling version ng Jesus, hindi mahirap intindihin ng Bible, mahirap lang lunukin yung katotohanan. You cannot follow Christ without carrying a cross. No cross, no Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Sino po dito meron pong natututunan sa gabi pong ito? Lastly, sabi po ng point number 3, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, sino man ang gustong maging Christian, yan ibig sabihin yan, follower ni Christ, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Point number 3, yung demonstration dapat natin, live out. Come on, type that in the chat, live out. So kanina, may ililay down, may bibitawan, pero ito yung pangalawa, may bibit-bitin. Yung iba ginagawa, binabaliktad. Yung dapat bitawan, binibit-bit pa rin yung burden, yung disobedience, yung pride, yung hurt, yung vices, yan yung binibit-bit. Kaya nahihirapan kasi binibit-bit mo yung hindi naman pinapabit-bit sa'yo ni Lord. Baliktad, abnormal abnormal use. Yung dapat bitawan, yun yung kine-carry. Yung dapat i-carry, yun yung binibitawan. Aray ko. Pangatlo, live out. Yan na. Ganda nito. Pagkatapos i-emphasize yung need sa pagde-deny at saka pag-take up ng cross, yung pagbibitaw at pagbibitbit, tinawag ni Jesus Christ sa mga disciples na sumunod kay sa akin. Pakinggan nyo itong maigi. Following Jesus, what does it mean to follow Jesus? Following Jesus means walking in His footsteps, obeying His commands, and reflecting His character in everyday life. Ang Christianity, hindi yan lang tuwing linggo. Na bait-bait, Pastor, pa-bless po, hallelujah, ang buti ng Diyos. Walang masama maging mabait sa loob ng church. Pero ang pagiging mabait, hindi nananatili sa loob lang ng church. Following Jesus means walking in His footsteps, yung Lunes hanggang Linggo ang pagiging Christian, pagsunod sa kanyang utos at pagre-reflect ng kanyang karakter sa bawat minuto ng iyong buhay. Yung Greek word ng follow dyan, ibig sabihin to walk the same path.
Paano mo masusundan si Lord? Paano mo magiging kawangi si Lord kung hindi ka naglalakad kasama niya? Kung naglalakad ka lang tuwing linggo, Christian ka lang tuwing linggo, o kaya Christian ka lang tuwing live group. Sama mo naman, Pastor, hindi naman ako one time a week lang. 2 times a week akong Christian kasi may live group. Ay hindi, 3 times a week kasi may prayer meeting. To follow, imitate. And ibig sabihin yan, isa pa, following Jesus is not a one-time decision, but a daily commitment to live out His teachings. Sa mga natututunan nyo dito, na-apply ba natin to sa ating buhay? Following Jesus is not a one-time decision. Yes, in a sense, na nagrepent ka, nagsuko ka ng buhay mo kay Lord, tama yon. Pero paalala ko lang sa mga bagong Christian, hindi porkit nagsuko ka ng buhay mo kay Lord 3 months ago o 3 years ago, wala ka nang isusuko ngayon kay Lord. Meron pa rin. Kaya importante yung pagsunod kay Jesus Christ. At isa, pakinggan maigi, isa sa mga paraan para masunod natin si Jesus ay ma-share natin yung good news. Everybody type that in the chat, share the good news. Thank you. Share the good news. Isa sa mga paraan para masunod natin si Jesus Christ ay ibahagi yung mensaheng tinanggap mo na may nag-share din sa'yo. Mga kapatid, ang daming mga Christian ngayon, tahimik na madamot. What do I mean by that? Pag sinabing tahimik na madamot, yung okay na ako, Christian na ako eh. Tahimik lang yan. Pero madamot yan. Bakit? When was the last time you shared the good news? Alam mong niligtas ka, pero kailan ka huling nagbahagi ng mabuting balita ng Diyos? Magmamahal na araw na naman. Holy Week, kaya na naman. Eh, iba sa atin, Holy Week, pero gagawin niya, pupunta sa dagat. Wala naman masama doon. Yung iba sa atin, nakakalungkot isipin, statistically, maraming kabataan kung kailan Holy Week, doon nabubuntis. Kung kailan kabataan, doon nalulus yung kanilang virginity. Kung kailan kabataan, doon natututong managarilyo. Kung ay kabataan, kung kailan mahal na araw. Kung kailan mahal na araw, doon nalulus yung virginity. Kung kailan mahal na araw, doon natututong uminom. Kung kailan mahal na araw, doon nanlalamig kay Lord. Imagine mo, panahon ng reflection, nanlamig pa kay Lord. Kasi bakasyon eh. Mga kapatid, buti na lang, naka-come up ang buong amazing of ng idea na hindi masayang yung ating Holy Week. Kaya, before I end, let me announce to you formally our Holy Week Challenge. Magkakaroon po tayo starting March 30 hanggang April 5. That would be a 7 days challenge, Holy Week. Huwag nating sayangin yung pagre-reflect. Isama na natin yung mga kasama natin mag-reflect. Ma-sharean natin ang gospel. Isa sa mga paraan, if you're a follower of Christ, huwag mo nang i-deny, sinasabihan ka na ni Lord. Anak, i-share mo naman ako sa mga katrabaho mo. Anak, i-share mo naman ako sa anak mo. Anak, i-share mo naman ako sa magulang mo. Anak, i-share mo naman ako sa mga tauhan mo. Anak, i-share mo naman ako sa kapitbahay mo. I-share mo naman ako sa GC mo. Ulitin ko, isa sa mga paraan para masunod natin si Jesus Christ, ma-share po natin ang gospel ngayong Holy Week. Now, pakita mo yung pangalawang point natin. Ang gagawin natin, meron tracking system. Ibig sabihin, hindi tayo bara-bara, at least one soul a day. Maipag-pray at ma-share ng gospel. Iba siguro sa inyo, alam nyo na na-train natin kayo. Kung wala pa kayong, hindi nyo pa alam, sabihin nyo sa akin, I'll send you the link ng training natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang gana kay Kristo Jesus. One verse, i-expose nyo lang. Yung iba siguro sa atin, train na tayo dyan, share natin ng gospel. That's the good news. Na may Kristong namatay para sa atin, na tayo ay papunta ng impyerno. Kapag wala kang Kristo, hindi ka mapupunta ng langit. Yan yung ating gagawin, na kung saan 7 people, isang araw para sa isang kaluluwa. Kung mamamanata lang din naman kayo, isama nyo na to sa panata nyo, na sa darating na March 30 hanggang April 5, hindi ako papayag
na wala kahit isa akong ma-share. Kaya ang usapan dito per live group, mga live group leaders, please, i-train natin yung mga, kung paano namin kayo tinrain ni Pastora AJ, yung mga core leaders, i-train naman ninyo yung mga people under you, kung paano makapag-share ng gospel. So, simple lang ang strategy natin. Pakilabas yung isa pang slide. Ipapanalangin natin sila. After natin sila ipanalangin, o bago ipanalangin, pag-pray kita, yung ginawa natin dati, last year, bago kita ipag-pray, pwede bang i-share ko muna sa inyo yung good news? Ano yun? Narinig mo na ba yung good news? Hindi pa eh. Ano nga yun? Pakibasa nga ito, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na nasa Kristo Jesus. Para sa iyo na ibig sabihin ng kabayaran o wages. Di ba ito yung parang sweldo na deserve mo kasi may nagawa ka. So on and so forth. Tapos tsaka nyo sila ipag-pray. You see, live out your faith by showing kindness. And one of the things for you to show kindness to other people, be kind to them. Share to them the way to heaven. Kasi may nag-care din sa'yo. Amen. Type nga po sa comment section if you're learning and if you're being convicted by the Holy Spirit na hindi natin hahayaan na matatapos ang March na ito na wala akong masyashare ng gospel. I challenge you. As your pastor, I'm challenging you. At si Jesus Christ, not just challenging us, but commanding us to share the gospel starting March 30 to April 5. Let us keep the fire burning. As we end, living out your faith is not a passive belief. Hindi ito yung passive na okay. Ito ay active na pagpapakita sa tao na ako ay tagasunod ni Kristo. Sa panahon natin ngayon, naging generic na lang yung Christian. Maatin ako sa ganito, sa mall, sa ganitong church, sa garahe, regardless, malaki o maliit. Pero hindi lahat nauunawaan ng radical discipleship. This is not advanced teaching. This is the basic. Hindi siya mahirap tanggapin. Nahihirapan lang na tayong lunukin kasi ayaw natin na i-deny yung sarili natin. But that is not Christianity. Daily pursuit. Let us daily pursue of becoming more like Jesus sa isip, salita at gawa. Let us close our eyes and bow our head. I don't know kung sino yung nakukonvict ngayon, but one thing is for sure, someone is being convicted by the Holy Spirit. The Holy Spirit is talking to someone tonight, na sinasabi niya, matagal ka ng Christian. Live out your faith. Follow Christ. Sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, pakita ka ng pagiging Christian. Huwag kang maging kamukha ng mga classmate mo na nagmumura ka na rin. Sa trabaho, demonstrate Christ-like values in your work. Sa pagiging masipag, pagiging honest. Kung hindi ka nanonood ng telenovela habang nasa trabaho, pwede pag break time pero pag during work, be honest, be respectful. Paano, sabi ng Bible, tratuhin mo yung trabaho mo, tratuhin mo yung boss mo, parang, paano mo tinatrato ang Diyos? Maging tapat ka. Sa iyong mga pangarap, tanungin kita, are you willing to lay down your dreams for the sake of God's mission for your life? Naka-align ba yung pangarap mo sa kalooban ng Diyos? Surrender your ambition and trust Jesus that He knows what's best for you. Sa finances, let us practice faithful stewardship. Lord, kahit matindi ang crisis ngayon, Lord, ikaw ang ultimate provider ng family ko. Magtatapat pa rin ako sa pagbibigay. Tatapusin ko expansion ko. Mag-offering pa rin ako ng tapat sa'yo. I'm gonna save money. Pero hindi ko ipagdadamot, Lord, yung para sa gawain mo. I'm gonna spend wisely. Be generous and trust God as your ultimate provider. Sa relationship, ang mga mag-asawa na narito, mag-girlfriend and boyfriend, extend grace. Extend love and forgiveness to others. That's how to showcase Jesus towards other people. Build a relationship towards your workmates, towards your classmates. But don't just build a relationship for the sake of happiness,
For the sake of network and connection, build relationship. Regardless sa trabaho, sa mga kliyente, sa mga kapamilya, build relationships that point people to Jesus, not to you. Because you are not the Lord. Jesus is Lord. Spend time in your daily prayer. Worship God daily. Huwag mo kakalimutan yung devotion mo. Yung mga panahon na in love ka kay Lord. Be intentional about growing in your relationship with Christ. Kung meron ka mang hindi dapat bitawan at pabayaan sa mga ganito kahirap na panahon, walang iba kundi yung relationship mo sa Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Because this past few months, nakatingin kami sa aming mga sarili. Ganito ako, may problema ako, kaya tsaka ako nagagawin to. Patawarin niyo ako, Lord. Patawarin niyo mga leaders. Patawarin niyo mga members. Patawarin niyo kaming lahat. Because pinagmukha naming kawawa kami para maka-excuse kami sa utos mo. Pinagmukha namin yung sarili namin na pagod na kami para hindi namin magawa ang gusto mo. Pinagmukha namin na meron kaming pinagdadaanan kaya nadja-justify yung mga ginagawa naming mali. Kasi down kami. Help us to rebuke ourselves in the name of Jesus. Help us to deny ourselves. Help us, Lord, to lay down our worries, our pride, our ego. Help us, Lord God, to lay down our sinful desires, our personal ambitions, our comfort. Lord, hayaan niyo, tulungan niyo po kami bitawan ng tamang bitawan at bitbitin ang mga dapat bitbitin. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord, na mabaliktad namin. Na yung mga dapat po namin bitbitin, yun ang binibitawan namin. At yung mga dapat namin bitawan, yun yung binibitbit namin. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Lord God, to live out our faith. That we are your follower. Regardless, mabash man kami, makriticize man kami for doing what is right. Ang importante, sinusunod ka namin. Lord, I pray for breakthrough. I pray for restoration. Restore that person. Alam ko matagal ka ng sugatan. Alam ng Diyos na matagal ka ng may pinagdadaanan. May God restore you today. May God heal you. May God give you financial breakthrough. May God give you spiritual breakthrough. Sa mga kapatid ko ngayon na down, let God restore you. Let God heal you. Let God strengthen you. Do not allow your difficulties. Do not allow your condition dictate your direction. Die to yourself. Take up your cross and follow Christ. Balik ka sa original na relationship mo. Yung love mo kay Christ. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Ang lahat ng mga anak ng Diyos na naitama, na-review, but at the same time, na-encourage, na-correct, at na-redirect, na-restore, at tinanggap muli ang kapatawaran ni Lord, ay magta-type. Lahat ay magta-type ng Amen and Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.